Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Malts TV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay meron tayong pag-uusapan na kung saan ito pong may nangyari po dito kay Atty. Harry Roque, mga kababayan, na kung saan talaga namang napakatindi po ng kanyang tama, mga kababayan, sapul na sapul po si Atty. Harry Roque, mga kababayan. Grabe po yung kanyang tama. Ito pong tama na to, mga kababayan, ay bumwelta po sa kanya o nagbumerang po sa kanya. At ito pong sinasabi na to, mga kababayan, ay ang walang iba kundi ang binitawang salita neto nga si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Dahil napakatindi po ng mga binitawan ni Senator Bato de la Rosa na kung saan nag-backfire po. Pero ang tinamaan si Harry Roque. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At shoutouts na rin sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta, sa mga palagi nandiyan dyan. Maraming salamat po sa inyo at sa mga bago pa lang. Maraming salamat po sa inyo sa pagpasyal dito sa ating channel. Alright, so alamin natin mga babayan, ano nga ba itong ginawa ni Senator Bato de la Rosa na kung saan talaga namang tinamaan siya. Itong si Roque, mga babayan. Dahil dito nga po sa Senate hearing o sa Senate session na nangyari po kanina tungkol po dyan sa pagkukonvene ng Senado sa impeachment ni VP Sara Duterte, mga kababayan, meron pong binitawang salita, itong si Senator Bato, na kung saan bumwelta po, bumakfire. At yung pag-backfire na yon, mga kababayan, ang tinamaan si Harry Roque. Grabe yung pangalan, Harry na Roque pa. Okay, so alamin natin mga babayan, ano nga ba itong nangyari sa kanya, Ito nga nangyari diyan kay Harry Roque, mga babayan. Okay, let's go. Panoorin lang muna natin ang buo yung video, then tsaka natin pag-usapan kung ano nga ba yung sinabi dito ni Senator Bato de la Rosa, mga babayan, para mas mapanood din nyo ng buo. Alright, let's go. I'd like to afford the opportunity to the other members who Ulit would lang want po yung to video, maiksi lang. add to the discussion and the knowledge being imparted regarding the subject matter at hand. President Senator De La Rosa is here. Senator De La Rosa was earlier raising his hand but gave way to Senators Villanueva and Cayetano. What is the pleasure of the Honorable De La Rosa, sir? Thank you, Mr. President. Mr. President, according to Senator Cayetano, ito'y labanan ng mga abogado. Hindi po ako abogado, Mr. President, but I just would like to manifest my observation na to be fair to the Senate President, pag sinabi natin na you have an intention to delay the impeachment proceedings, I would like to state for the record, Mr. President, na 1 month ago pa, pinagawan mo na kami ng robe, Mr. President. 1 Kasi month ago excited pa na raw. tayo na sumuot ng robe para to form the impeachment court. To be fair with you, Mr. President, you've been preparing for that. And yung schedule natin na naka-schedule sa Wednesday, which is 11, if we give the ruling today, whether ano ba talaga gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sasabi nila. Eto na yan, mga Because, babayan. alam ko, Mr. President,
halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka boto sa impeachment or hindi ka magboto sa conviction. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila ang ibabalyo ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na forthwith kuno yung impeachment na yan. Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment dahil panggugulo lang yan sa ating bansa. Okay. Lalo tayo nagiging divided. Lalo nasisira ang ating ekonomiya. Mga investors umaalis na dahil ang gulo ng Pilipinas. So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? Thank you, Mr. President. Okay, so yan mga kababayan, yan po yung sinabi no, ni Senator Bato de la Rosa na kung saan no, meron po diyang mga binitawan siyang salita na nag-backfire po no, dito kay Attorney Harry Roque mga kababayan dahil no, yung pong salita ni Harry Roque palagi, yung po yung parang binanggit dito no, ni Senator Bato de la Rosa. Okay, so himay-himayin natin to mga kababayan para mas maintindihan natin kung ano yung mga sinasabi niya dito. Okay? Let's go. We give the ruling today whether ano ba talaga gusto natin today or Wednesday. I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo Una, okay, so sinabi niya na yan, no? Sino ba may gusto na magkaagulo ang Pilipinas, mga kababayan? Diba? Wala namang may gusto. No? Wala namang may gusto eh. Sino ba yung gustong-gustong patalsikin? Sino ba yung sumisira palagi sa Pangulong Bongbong Marcos? Okay, so sana yun din sinisita no, ni Senator Bato de la Rosa. Diba? Kasi kung sinasabi nila na yun sa impeachment na yan, yung mga tao ang may gusto na para masira, no, kaya tayo nagkakagulo, nagkakawatak-watak, mali. Diba? Kaya tayo nagkakagulo dahil may mga tao na gustong patalsikin yung Pangulo natin. Isa yun sa dahilan. Kaya nagkakawatak-watak ang mga Pilipino. Diba? Kung babalikan natin, sino ba nag-umpisa niyan? No, sino ba? Kanino nang galing yung unang mga paninira? Sino yung mga unang nanira? Yun yung balikan natin. Diba? Yun yung alamin natin. Kaya nagkaganyan. Yan yung naging resulta. Diba, mga kababayan? O, tuloy natin ha. Marami pa akong gusto sabihin. Kaya lang, baka magwala na ako rito. Tuloy natin. kawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, Magkawatak-watak daw. Walang may gustong magkawatak-watak, Senator Bato. Walang may gustong magkawatak-watak ang Pilipino. Kaya nga binuo yung unity team eh. Diba? Para magkaisa. Pero sino yung sumira sa unity team? Diba? Sino yung naninira kay Pangulong Bongbong Marcos? Bakit hindi ninyo sitahin yun? Diba? na sabi nila gusto daw ng taong bayan na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan ginagamit. I don't know kung sino taong bayan na sabi nila. Okay, so taong bayan, mga babayan. Okay? Sino ba mahilig gumamit ng salitang taong bayan? Senator Bato, sana marinig nyo rin po, no? Ang mahilig pong gumamit ng salitang taong bayan noon, no, ay yan pong si Attorney Harry Roque sa kanyang mga vlogs. Ano ang mga sabi niya? No? Pababain si Pangulong Bongbong Marcos dahil yan ang gusto ng taong bayan. Parang ganon yung kanyang gustong palabasin. Diba? Palagi niya rin ginagamit yung salitang taong bayan. No?
Lagi yan sinasabi ni Atty. Harry Roque. Kahit panoorin niyo yung mga vlogs niya, panoorin niyo yung mga video niya, maririnig niyo lagi, sinasabi niya taong bayan. Ngayon, ang tanong, sino ba yung mga taong bayan na yan? Diba? Taong bayan? Bakit kami? Hindi ba kami taong bayan? Ha? Hindi ba kami Pilipino? Hindi kami mamamayan ng Pilipinas? Diba? Taong bayan na nasa ibang bansa? Diba? So, mali. No, wag nating sisihin yung mga tao ngayon na nagsasabi na gusto nilang ma-impeach si BP Sara dahil gusto nilang malaman ang katotohanan. Kaya gusto nilang tumakbo yung impeachment na yan. Bakit ayaw ninyong patakbuhin? Diba? Kaya gusto nilang lumarga yung impeachment na yan dahil gusto nilang malaman yung katotohanan. Ano yung katotohanan diyan sa confidential funds na yan? Diyan lang naman nagsimula yan. Diba? Sa confidential funds na yan, kaya nagsampa ng impeachment case. Diba? Pero anong ginagawa? Yung salitang taong bayan ay palagi nilang ginagamit. No? Ginagamit nila laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Gusto raw ng taong bayan, ganito, bumaba na siya sa pwesto. Okay? So, hindi lang yung may gusto, no? Ng pag-i-impeach kay BP Sara Duterte. Ang sinasabi ninyong taong bayan dahil ginagamit din yung taong bayan na salita at yung taong bayan mismo, no, para mag-create ng galit sa ating gobyerno. Yun yung sinasabi ko dito. Diba? Kaya yung sinasabi niya nga gumagamit ng taong bayan, kung sino man yung mga gumagamit ng taong bayan na yan, bumuwelta lang din, no, dyan kay Atty. Harry Roque. Diba? Kaya nga sinasabi ko sapul na sapul si Atty. Harry Roque. Grabe, yung tama. No? Nag-boomerang. Diba? Grabe yung tama. Tagos na tagos, baon na baon. Oh, ano ngayon? Diba? Bumalik sa kanila yung mga pinagsasabi nila. Yan yung sinasabi natin, no? Oh. Sige nga. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka boto sa impeachment Okay. or hindi ka magboto sa conviction. Okay, so hindi natin pwedeng questionin yun, mga babae, dahil meron talaga. At yung mga nagsabi sa kanya niyan, sigurado, sabi nga niya, no, for the record, ang sabi nga po niya, ay during campaign period. So, sino ba yung mga nasa campaign nila? Siyempre, yung mga supporters nila, kaya yun yung sasabihin nila. Di ba? Iboboto kita pag hindi ka pro-impeachment. No, pumayag ka sa impeachment. O hindi ka pumayag sa impeachment, iboboto ka. Okay, so sino ba yung mga yun? Siyempre, campaign yan. Diba? So malamang sa malamang, supporters nila. Diba? Ganun lang kasimple yun. At yun yung ayaw magkaroon ng impeachment. So ibig sabihin, talagang supporters nila. Yung tao na yun. Wala tayong magagawa doon. Given yun. Diba? Yung sinasabi ng taong bayan. Oh, Kaya please, taong bayan, pero isa lang yung nagsabi sa kanya. Contrary. Diba? Contradiction yung sinasabi nila. Kaya yung pag sinabi nating taong bayan, mga babayan, no, it doesn't mean na taong bayan na buong Pilipinas. No? Ibig sabihin, taong bayan, mga tao sa bayan ng Pilipinas. So marami. No? Pero not necessary na buong Pilipinas yung sinasabi natin. Diba? Hindi ganun. please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Oh, 'di ba? Sa kanya na rin ang galing, taong bayan, hindi lang kayo. 'Di ba? At 'yan din, no, yung sinabi niya dito, huwag niyo gagamitin palagi salitang taong bayan. Yan, sabihin niyo yan kay Atty. Harry Roque. Kaya huwag niyo gagamitin palagi yung salitang taong bayan. Bumabalik sa kanya, 'di ba? Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila ang ibabalyo ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na
forthwith kuno yung impeachment na yan. Okay, so forthwith kuno daw, mga kababayan. Pero yung forthwith na yun na sinasabi niya, forthwith kuno, no, iyan ay nasa konstitusyon. No, iyan ay nasa batas. No, hindi mo pwedeng sabihin forthwith kuno. Kasi pag sinabi mong forthwith kuno, parang pagkukunwari. 'Di ba kuno, pogi kuno 'yun. No, parang kunyari pogi 'yun. Parang ganun, yung dating na salita na 'yon. Yung pagka nilagyan mo ng kuno. 'Di ba? Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment dahil panggugulo lang yan sa ating bansa. Lalo tayo nagiging divide. Ganon din naman yung mga kababayan eh. 'Di ba? Yung taong bayan, pag sinabi ninyong ganon, no? Eh, sino ba mahilig gumamit ng ganyan salita? Lalo tayong lalo nasisira ating ekonomiya. Mga investors umaalis na dahil ang gulo ng Pilipinas. Exactly. Nagkakagulo tayo. Bakit? Samantalang yung Pangulo natin, nagkukumahog magtrabaho. No? Nagkukumahog magtrabaho. No? Itaas ang kabuhayan. No? Kumuha ng maraming investor. Pero anong ginawa nila? Nung nagtatrabaho yung Pangulo natin, nung una pa lang, na kumukuha ng maraming investor, anong sinasabi nila? Utang na naman, utang na naman. Diba? Hindi naman nila sinuportahan yung Pangulo natin eh. Ng mga supporters ninyo eh. Diba? Ng mga DDS na yan eh. Hindi. Anong ginawa nila? Siniraan nila ng siniraan. Oh. Hindi ganon. Kung gusto ninyo ng suporta, maging neutral tayo pare-pareho. Diba? So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? Thank you, Mr. President. Okay. So yan, mga kababayan, no? Bumalik sa kanila yung kanilang mga sinasabi. Ano masasabi niyo dyan? No? I-comment nyo na lang po sa ibaba yung mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa inyong mga suporta, sa mga nanonood dyan. Shoutouts po sa mga followers natin, sa mga subscribers natin dyan. Hindi ko na mabanggit lahat ng pangalan ninyo, pero shoutouts po lahat sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Okay? So kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.